Magandang umaga mga bata, ako si Teacher Christine, ang inyong makakasama ngayong umagang ito upang talakayin natin ang ating bagong aralin sa Araling Panlipunan 3. Kasanayan sa pagkatuto na ilalarawan ang pagkakakilanlang kultura ng kinabibilangang rehiyon. Bago natin simulan ang ating bagong aralin ngayong araw na ito, narito muna ang ilang pamantayan na dapat natin sundin para sa ikauunawa ng ating aralin. Una ay ang umupo ng tuwid. Pangalawa, iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. Pangatlo, makinig at unawain ang ituturo ng guro upang maintindihan ang aralin. Magandang umaga ulit mga bata! Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw na ito, magbalik-aral muna tayo. Ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw ay ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo ng pamumuhay sa mga lalawigan at rehiyon. May inihanda akong ilang katanungan at inyo itong sagutan sa inyong sagutang papel. Ilagay ang letra ng tamang sagot sa patlang. Narito ang mga inyong pagpipilian. A. Pagsasaka, B. Pangingisda, C. Pagtutroso, D. Pangangaso. Atin ngang sabay-sabay na basahin ang number 1. Hanap buhay malapit sa anyong tubig tulad ng dagat, ilog, mga lawa at iba pa. Pangalawa, hanap buhay malapit sa kapatagan. Pangatlo, hanap buhay sa malayong lugar o kabundukan. At ang pang-apat, ang tawag sa pagguha ng mga kahoy at ang ginagawang upuan, lamesa at iba pang material na bagay na gawa sa kahoy. Meron muna tayong pre-test bago na tayo simulan. Sabay-sabay nga po nating basahin ang number 1. Ginagamit pang komunikasyon, isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Ito rin ay mga simbolong salita ng mga kaisipan at saloobin. Pangalawa, tumutukoy sa kaugalian, tradisyon, paniniwala, selebrasyon, kagamitan, awit, sining at iba pa. Pangatlo, isang bagay na ginagawa upang mabentang karaniwan na bagay na ito ay ginagawa upang pamagitan na pag-industriyang proseso. Pang-apat, uri ng sining na gumagamit ng tunog. At ang panglima, ito ay karaniwang tinatawag na Bicol Laga. Ito ang pangunahing wika ng ating rehiyon. Kung inyong mapapansin sa larawan, ano po ito? Narito ang aking mga katanungan. Ano ang ipinakikita sa larawan? Tama, pagpresisyon kay Inang Peña Francia. Sino-sino kaya ang mga nasa larawan? Tama, ang mga taong nananalig at taong mga debosyon sa kanya. Sa palagay ninyo, mahalaga ba ang pananalig natin? Bakit? Bilang mag-aaral, kailangan ba nating pahalagan ang ganitong mga selebrasyon o tradisyon? Hanapin sa hanay A ang kahulugan ng mga salita na nasa hanay B. Sabay-sabay nga po nating basahin ang nasa hanay A. A. Paniniwala, B. Selebrasyon, C. Festival, D. Kultura, E. Rehiyon. Sabay-sabay nga po nating basahin ang nasa hanay B. Una ay ang pagdiriwang na ginaganap saan man sa ating lugar o komunidad. Pangalawa, teritorial na lugar na nililimitahan ang mga karaniwang katangian na maaring pang-heograpiya o pang-kultura. Pangatlo, pagsasalin-salin ng tradisyon ng isang tao o komunidad. Pang-apat, isang uri ng pagdiriwang na binibigay kulay ng pamamagitan ng kulturang ating kinagisnan o minyana mula sa ating mga ninuno. At ang panglima, ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Hanapin nyo sa hanay A ang sagot na nasa hanay B. Meron akong inihandang kwento at sabay-sabay po natin itong basahin. Ang pamagat ay ang Batang si Allen. Basahin nga po natin.
May isang batang lalaki na nagngangalang Allen. Siya ay isang mabuting anak, matulungin, may takot sa Diyos, maalaga sa kapatid at pati na rin sa kanyang magulang. Siya rin ay kaibigan, 5 magkakapatid, at sa murang edad marunong na siyang gumawa ng gawaing bahay at tumutulong sa kanyang magulang upang magtrabaho. Siya ay kaibigan at sobrang masayahin na bata. Siya ay panganay sa 5 magkakapatid at sa murang edad marunong na siyang gumawa ng gawaing bahay at tumulong sa kanyang mga magulang upang magtrabaho. Siya ay tumutulong sa kanyang ama sa pangingisda at pagkatapos nito, tinutulungan na rin niya ang kanyang ina para maglako ng isda. Siya ay napakamatulungin. Kaya tuwing may gaganapin na selebrasyon o okasyon sa kanilang lugar, siya ay tumutulong sa kanilang barangay sa abot ng kanyang makakaya. Sa tuwing palapit na ang kanyang paboritong selebrasyon sa kanyang lugar, ay pinaghahandaan niya ito. Ito ay ang Karanawan Festival na ginaganap tuwing ika-15 ng Pebrero. Ginayaya niya ang kanyang mga magulang at kapatid upang masaksihan ang kanyang inaabangang-abangan na pinakamagandang selebrasyon sa kanilang lugar. Subalit ngayon, pandemya, ay hindi niya na ito masasaksihan. Ngunit kahit na ganito ang sitwasyon, bilang isang bata, kanya pa rin itong binibigyan ng halaga. Sige nga po, kung nakinig sa aking kwento, sagutin nga po ang mga ilang katanungan. Number 1, sino ang bata sa kwento? Ano-ano ang kanyang katangian? Siya ba ay mahilig manood ng mga selebrasyon na ginaganap sa kanilang lugar? Anong selebrasyon ang kanyang paborito inaabangan tuwing ika-15 ng Pebrero? Kahit ba may pandemya ngayong panahon ay pinapahalagan pa ba niya ito tulad ng dati? Ngayon, ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang mga pagkakakilanlan ng mga kultura sa kinabibilangang rehiyon. Una ay ang mga selebrasyon patungkol sa pinagmulan ng lugar. Kung inyong makikita, ang nasa larawan ay ang Ibalong Festival na ginaganap sa Legazpi City, Albay. Sino na ang nakapunta sa inyo sa Legazpi City, Albay upang makanood ng Ibalong Festival? At ang pangalawa namang larawan ay Kasanggayahan Festival na ginaganap sa Sorsogon. At ang ikatlo, Kaugma Festival na ginaganap sa Camarines Sur. Ang pangalawa naman ay ang mga selebrasyong nagpapakilala sa sariling produkto o industriya. Una ay ang Rodeo Masbate na ginaganap sa Masbate. At ang pangalawang larawan ay Pili Festival na ginaganap sa Sorsogon. At ang pangatlong larawan ay ang Pabirik Festival na ginaganap sa Cam Norte. Masbateño ang tawag sa mga Bicolanong nagdiriwang ng Rodeo Festival. Pagmimina ng ginto naman ang pangunahing produkto ng Cam Norte, tinatawag itong Pabirik Festival. Ito naman ay ang mga selebrasyong pangkultura. Una ay ang Daragang Magayon Festival na ginaganap sa Albay. At ang pangalawang larawan naman ay ang Katandungan Festival na ginaganap sa Catanduanes. At ang pangatlo ay ang Hinay Festival na ginaganap sa Sorsogon. Ito naman ay ang mga selebrasyon ng pagpapasalamat. Unang larawan ay ang Botanding Festival na ginaganap sa Sorsogon at ang ikalawang larawan ay ang Himag-Ulaw Festival na ginaganap sa Masbate. Pagpapasalamat ang layunin ng mga taga-Sorsogon sa pagdaraos ng Botanding Festival. Tinagba Festival ang naginaganap sa Iriga City, Camsur. At ang sunod naman ay ang mga sikat at patok na mga luto ng mga taga-Bicol. Kung inyong makikita,
Sino na kaya sa inyo ang nakakain ng mga ganitong espesyal na luto dito sa atin? Una ay ang kinunot. At ang pangalawang larawan naman ay ang pinangat. Ang ikatlong larawan ay ang Bicol Express. Dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. Ang unang pangkat ay ang mga mag-aaral na nasa fast learners. Tatawagin natin itong conceptible. Para naman sa pangalawang pangkat na nasa average learners, tatawagin natin itong bicultura. At sa pangatlo namang pangkat na nasa slow learners, tatawagin natin itong festalata. Para sa unang pangkat, conceptible, narito ang panuto. Basahin at intindihin ang mga pahayag, isulat sa mga kahon ang mga titik na bubuo sa hinahanap na sagot. Para naman sa ikalawang pangkat, bicultura, narito ang panuto. Hanapin mula sa kahon ang pagpipilian ang natinutukoy ng bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot. At ang pangatlong pangkat, festalata, narito ang panuto. Pumili ng isa sa mga bantog na selebrasyon mula sa inyong rehiyon, gawing gabay ang mga hugis sa pagtukoy ng mga impormasyong hinihingi ng bawat sa loob ng talata. Kung inyong makikita sa inyong mga module, sundin ang mga panuto na nasa screen. Narito ang ating rubrics. 5 bituin para sa mga sumunod ng tama at maayos ang lahat ng panuto, kompleto at tama ang lahat ng sagot. Para naman sa 3 bituin, nasunod ang panuto ngunit kulang at may 2 hanggang 3 maling sagot. At sa 2 bituin naman, hindi nasunod ang panuto, kulang at may 4 o higit pang maling sagot. Hanapin sa loob ng kahon ang sagot sa bawat tanong na nasa ibaba ng kahon. Ilagay kung ito ay SPL, SP, SSP, SNP, PPB. Sabay-sabay nga nating basahin ang una. Mga pagkaing may sili at gata ng nyog. Sa tingin nyo, ano po ba kaya ito? Hahanapin nyo ito sa loob ng kahon. Kung selebrasyong patungkol sa pinagmulan ng lugar ba? Selebrasyong nagpapakilala sa sariling produkto? Selebrasyong pangkultura? Selebrasyong pagpapasalamat? O pagkaing patok na lutuin sa Bicol? At ang pangalawa naman, ipinagdiriwang sa albay na tinatawag na Daragang Magayon. Pangatlo, ipinagdiriwang sa Iriga City na tinatawag na Tinagba Festival. Pang-apat, ipinagdiriwang ng mga taga-Kamsur, tinatawag itong Kaogma Festival. At ang pang-5, ipinagdiriwang sa Sorsogon, tinatawag itong Pili Festival. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Kung inyong makikita sa larawan, ano po ba ito? Okay, tama. Ito ay ang Karanawan Festival na ginaganap dito sa atin sa Batu, Camarines Sur. Basahin nga po natin ang ilang mga katanungan. Una ay ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, sumasayaw. Ito ay isang selebrasyon na pinagdidiriwang dito sa Batu, Camarines Sur na tinatawag na Karanawan Festival. Anong selebrasyon ito? Saang lugar ito ginaganap? Sino na ba sa inyo ang nakapanood nito? Ano-ano ang inyong mga napapansin pag kayo ay nanonood ng mga ganitong selebrasyon? Bilang isang mag-aaral, mahalaga bang ipagdiriwang ang mga ganitong selebrasyon? Bakit? Tandaan mo, mahalaga na makilala ang mga iba-ibang kultura at ang mga pagdiriwang na ito sapagkat ito ay nagbibigay halaga sa ating lugar o komunidad. Kabilang sa pagkakakilanlang kultura ng mga pagdiriwang